Hi guys, so good morning. Today we are going to be making some small upgrades to our WL10 4020 Caballo. This is the bootleg na Bronco. First, we'll be making some upgrades to the tires. We will be replacing the stock tires with these tires. So these are also bootleg na mga Proline Hyrax. These are already metal beadlocks and I put also weights inside. This will have better weight down low, so mas mababa yung center of gravity natin. Then we will be upgrading the stock servo. We will be using this servo. This is a GX 40 kg servo. So, my usual servo, yung mga 91 mod na ginagamit ko, I still have that, but I'm going to try use this. So, you know, just to see if this is better or what. Hopefully, this is better because obviously it's rated at a higher weight. So, hopefully, it will perform much better. And then, we will be replacing the stock motor. The stock motor is a 550 35 turn brushed motor. Tapos, the ESC is a Hobbywing 1060. We'll be replacing these two with this. This is a Hobbywing Fusion 1800 kV. This is a 2-in-1. Basically, pag once we install this, these two, the motor and the ESC, tanggal na yan. Okay? They'll be gone. So, I think that is it. Let's start installing the stuff. Okay, as I mentioned in my previous video, I have already installed chassis armor on this. Okay, this is different from the chassis armor na compatible sa TRX4 at sa HB R1R series. So the HBR series and the Traxxas TRX4, they use similar armor. WL uses slightly different, medyo iba dito. So hindi siya, baka hindi sumakto. So if you're looking for chassis armor for your WL1040, you have to look for yung specific para sa kanya. Kasi medyo iba yung mga butas ng kaunti. Kaunti lang naman, alam ko dito yung iba eh. But your mileage may vary, baka pwede naman talaga yung mga pang Traxxas, pang HB. Para sigurado, I chose the one na ginawa talaga para dito sa WL1040. Okay, so tatanggalin na natin tires ngayon na. Okay, so ito na yung stock tire. Tinanggalan natin. Vented ito may alam ko yung vents niya somewhere here. Okay, maganda ang grip nito walang biro. Maganda grip na to. Ang problema lang sa kanya magaan. Tapos, since it's glued, hindi mo siya pwedeng tanggal sa sa rim. Kasi hindi mo siya pwedeng i-reuse. Kumbaga, kung gagamitin mo tong gulong na to, etong rim lang talaga. Wala kang magawa. Unless, tanggalin mo itong rim from the tire. Hindi ko alam paano gawin yon. Alam ko, there are many ways to do it daw. Like, papakuluan, ganon. But I don't think I wanna do that. Baka masira eh. So, para makita natin yung weight difference, timbangin natin. So, ito yung stock tire. It is 118 grams. Okay. Ito naman yung replacement tire natin. Ito yung upgraded na. So, aluminum, metal na yung beadlocks, metal. May metal din ako nilagay na sa loob niyan ng rim. So, tingnan natin. So, 118 versus 284. So, ang laki nun ang laki difference nun. That is, I'll put the computation there. Di ko makalculate in my head right now. So, yan. So, it's 284 grams. Itong isang gulong. This is 118 grams. So, more than double, di ba? More than double yung bigat. Okay. So, palitan natin lahat ng mga tires. Okay, kung mapapansin nyo din, medyo similar yung tread pattern nitong stock tire. Ito yung stock at nitong ipapalit natin. Kasi medyo parehos lang kopya ng Proline Hyrax. Ngayon, yung laki nila is very similar. Actually, sinakto ko talaga yan. Parang, I think the stock tire is 118, while itong pinalit ko is 120. Kasinlapad din sila. In theory, performance nitong bago will be better kasi nga mas mabigat siya, mas makapit kasi ramdam mo talaga yung difference sa kapit. Ito medyo matigas pa nga ito malambot na malambot. Okay, sa kabilang side naman tayo. Okay, so nakabit na natin lahat ng mga gulong. Okay, makikita nyo hindi ko tinatanggal yung
plastic. The reason why is para makita ko kung ano yung tinatamaan talaga. Kasi habang tinatamaan siya, napupunit yung plastic. And then so far, this is what I've seen. Ang tinatamaan talaga, yung part na yan. Yan yung tumatama at ito. Tapos dito naman sa harap, ang tumatama, ito. Ito talaga. Etong nasa gitna, parang hindi siya nagagalusan halos eh. Etong harapan, itong nilagay ko na to, parang hindi tinatamaan eh. So, hindi ko sure kung tatanggalin ko yan o ano, or hayaan ko na lang dyan. Okay, so, bala ko nang tanggalin yung servo. Pero eto tingnan nyo gagalawin ko yung steering. Gumagalaw yung servo. Hindi gumagalaw yung servo Ang gumagalaw yung nasa loob. Dapat di ganyan. Okay, ito lang yung ginagawa ko Yan lang. Pero kung makikita mo yung sa loob, medyo okay. Akala ko nung una nung ginagamit ko, okay siya Hindi ko alam kung nasira ko siya or ganyan talaga siya from the very beginning. Hindi ko lang napansin. Kung kailangan talaga palitan itong servo. Umaalog yung pinagkakabitan ng servo arm kahit na hindi gumagalaw yung servo. Grabe yung play actually. Okay, so now we'll try to remove the servo. Palitan natin I mean, in its stock form, okay siya Pero working on this, medyo makikita mo na yung mga difficulties with working with it. Marami siya masyadong parang harang-harang. Kaya hindi easily accessible yung mga kailangan yung palitan or upgrade or what. Diba? Parang may nilagay silang hot glue. Ayan may mga hot glue. Dapat di nila ginagawa yung hot glue na yan Obviously, para hindi gumalaw. Pero, problema kasi sa hot glue, pag uminit, natutunaw, nagkakalat din, di ba? Okay, it's removed. Via the steering arm ko siya tatanggalin kasi sa steering arm. Yun. Diyan natin mahila na. Yun, very good. Hila na. Ayan, tanggal na siya. This should not be this way. You look nyo? It works. Okay, just what I'm saying is that this works. Maganda siya tumakbo. Pero mayroon siya, hindi ko alam kung factory defect tong sa akin or what. Pero ayan magalaw. Dapat di ganyan yun So, ayun, palitan na natin. Ayan, para mas laro nyo makita makikita nyo talaga yung laro niya Okay, papakita ko sa iyo yung sa papalit niya. Kahit anong galaw mo yan, di ang gagalaw. Sobrang tigas niya, Okay. So, considering the fact na okay siya, it could actually have been better if mas maganda yung servo. Kasi puta yung servo na to. This is, I don't know man. Parang sobrang tinipid. Sobrang tinipid yung servo. Dapat hindi ganito na parang ang luwang-luwang. Hindi ko alam kung nasira yung bearing nito sa loob or what. I don't know. Tara, kabit na natin itong bagong servo. Okay, so naka-plug na yung bagong servo. Ito siya. So, ang orientation niyan, ganyan, nakaganyan. Chuk! So, isisentro lang natin siya para malaman natin kung saan natin kakabit yung horn. O natin yung radyo. Tingnan natin kung buhay yung servo. Ayan, buhay Okay, so hindi ko magamit yung stock na servo horn. Masyado siyang maliit. It's too small. Gamitin natin yung kasamang servo horn nito. Okay, lipat na natin tong arm dito sa bagong servo horn. Yan, dilipat natin ito dito. Kaso, makikita nyo, okay, ito yung ayaw ko sa WL. Halo-halo yung screws. Mayroong hex, mayroong Phillips. Dapat hindi ganyan. Kasi yung tinanggal ko to, doon sa may steering knuckle, hex. Kasi itong nakakabit sa servo horn, Phillips. Kutsa ba't ganun? Halo-halo. Dapat consistent. Okay, lalagyan natin siya sa pinakalabas para mas maganda yung steering throw natin. Sa steering trim na tayo mag-adjust. Kasi nakasentro na tayo, mostly. Okay. Shoot sa banga. O, diba? Ano lang kadali? Yan, make sure tight yung servo kasi ayaw nyong gagalaw-galaw yan. Okay, so now kakabit na natin yung sa tinanggal natin kanina dun sa steering links.
Okay, so screwin na natin siya. Nararamdaman ko na siya dito sa ilalim. So, tumagos na siya. Ayan, so ito-testing na natin kung sumentro talaga. Kung palpak ba ang ginawa natin o mahusay ang ginawa natin. So, on natin. Ayan, nagbiblink. On natin yung RC. O yun. Ayun, kusang sumentro, di ba? Kasi nga, nakasentro talaga yan. Kaliwa. Kanan. Okay, very good. Galing. Successful install of the servo. So now let's go to the motor. Tanggalin lang natin to. Itong ESC nakadikit lang to. Tulak-tulak niya lang yan. Hindi yan nakascrew. Well, kadalasan hindi yan nakascrew, pero obviously double check sa unit ninyo. Yun, okay. So nakadikit lang talaga siya. Ngayon, ito yung ESC wire. Ito yung papunta sa receiver. Obviously, tatanggalin nyo rin to. Nasa channel 2 ito ha. Nasa channel 2. Ang screw sa motor ay mukhang 3 lang na hex. So, itong nasa gitna, maiksi ha. Maiksi siya. Yung dalawang nasa kabilang gilid, mahaba siya. So, huwag kayo magkakamali pag binabalik nyo na. Wala na ba? Ayun, tanggal. Ito na. Okay. So, ayun na, tanggal yung motor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, pangatlo. Ito niyan. 1, 2, 3 na butas. Tapos 1, 2, 3 na butas. Susundin natin yan kasi gagamit din tayo ng same size ng pinion. Okay, so ito yung ating Hobbywing 1800 na Fusion SE. So, ihahanda natin siya. Lalagyan natin siya ng ating 11 tooth na pinion. Ngayon tatanungin nyo, sir, bakit hindi kayo nagpalit ng pinion? 11 pa rin. Para hindi ako magbabago ng mesh. Kasi ito yan eh. Tingnan nyo to, di ba? Pinakita ko sa inyo to. 1, 2, 3. Tapos, ito, 1, 2, 3. Ano yan? May sukat yan. Para sakto yung mesh dito. Sa spur gear. Para sakto yung lapat niya. Kung magpapalit ka ng pinion kasi, kailangan mo magpalit ng butas dyan, ng pagpapasukan. Ayoko nang isipin yon. Magagalaw pa kasi yung mesh nun. Ang mesh is yung paano mag-contact yung pinion at yung kung paano mag-connect ang mga gears, bale. Paano sila nagkaka-contact. So, kung masyado kasing masikip yung mesh, kung ito yung ipin ng gear, ganyan ha, kung masyadong ganyan, pigil na pigil yung takbo at maingay. Kung masyado naman maluwag, ganon, mauupod agad yung gear kasi hindi lapat. Pag ganyan, kasi sa matulak niya, kakainin niya muna kasi nga, ito na dulo na magaganunan lang sila, magkikiskisan, mauupod lang yung ipin nyo ng gears, di ba? Kaya sakto yung may ganun lang para umiikot siya, hindi maingay at hindi rough, di ba? Hindi rough yung tunog, maganda yung performance, very quiet yung operation. Okay. Okay, so now we will be installing the 1800 kV into yung bumili tayo ng ibang motor mount para wala lang, I don't like to reuse old motor mounts. Tsaka ito, aluminum motor mount. Kagaya nung sa stock na motor mount at stock na motor, ilalagay mo siya dun sa kung saan may letter C. So, yung pangatlo yon letter C. So, ganun din dito, letter C. So, pasok mo sa letter C. Nagpalit ako ng screws kasi pansin ko yung stock ng WL masyado malambot. So, eto, mas matibay ito. Mas higher quality itong screws na binili. Tapos, kaya ako gumamit din ng metal na mount para wala talagang galaw, walang flex. Although, wala rin naman galaw yung stock. Mas gusto ko na to. Papalitan mo na rin, di ba? Ayun, di ba? Fit na fit, oh. Okay, kabit na natin yung pinion ngayon. Yan, ganun lang kakonti. Tapos, i-guide mo muna siya pasok mo muna siya sa pinion. Pasok na natin siya dito. Pero hindi natin pasisikapan to, Yan, okay. Yan, nagagalaw-galaw pa rin siya. Pero, tinan natin yung mesh. Dapat sakto. Yan, dapat sakto siya, magkalinya. Yan. Magkalinya yung spur gear. Ito yung spur gear. Ito yung pinion. So, dapat magkalinya. So, sakto na yung orientation niya along the shaft. Tapos, tapat na tapat din siya dito sa spur gear natin. Yung spur gear nito is metal as well. I think yun ang advantage nito. Metal yung spur nito. Yung HB is plastic spur gear. Pero, ang advantage ng plastic na spur gear is mas tahimik. Diba? Okay, so lalagyan natin ng kaunting grasa. Kaya lang, kaunti lang.
Okay, so napansin ko nung binalik ko siya, may counting alog yung motor. So, hindi naman siguro makaka-apekto yun, pero ayoko nang ganun eh. So, naglagay ako ng counting electrical tape dito at dito sa taas. Hindi naman to makaka-apekto sa motor kasi malayo siya. Hindi makaka-apekto sa spin ng pinion. Pero ang gagawin lang nito, sisikip siya dito sa baba at dito sa taas para hindi siya aalog. So, tatry natin if that is effective. Let's check kung may alog. Okay, walang alog. Galing. You can see walang alugan yan. No matter how shake it. Aalog yung kotse. Pero kanina may counting galaw yung motor eh. You don't want that kasi that means that yung pinion, bibitaw-bitaw siya from the spur. So kapag ganun, mas matindi yung wear and tear sa both sa pinion or sa spur. Usually yung spur yung kakainin eh. So, yun yung mag-e-effect nun. Ngayon, since steady na siya, steady na yung mesh niya. So, hindi na gumagalaw-galaw. So, theoretically, better yan. Okay, by the way, let's calibrate muna natin tong fusion natin. So, off natin. Okay, off na ha. So, hold. Ayan. Ayan, nagbiblink siya na nagbiblink. At marinig mo, tumutunog. Tut, 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 tut. Ang ibig sabihin nun is calibration mode na siya. So, as usual, set your throttle trim to its maximum. So, naka-maximum na yan. So, right now, it is looking for neutral. So, naka-neutral tayo. Hindi natin ginagalaw yung throttle. So, we'll just press this once. You know, nakita nyo green. Now, it's looking for maximum throttle. So, hilahin natin maximum throttle. And then, we'll press this once. So, dalawang green. Okay, now, for maximum reverse. So, you push this all the way. Todo, forward ng throttle trigger. And then, push this once again. Oh, yun. Tut, tut, tut. And, that's it. Yan na. Pag tumigil na siya mag-blink, that's it. So, okay pa din siya. Let's test if it goes forward now. Oh, kailangan pa rin natin siyang i-program card, which is okay. That's why we have a program card. Then, plug mo. Ito napansin ko, yung nakikita mo yung mga silver na yan, yan yung dapat nasa taas. Pag pinlug natin yan, iilaw to. Yan. So, kailangan mo lang siya on-off. Ayun na, number 1. So, let's go through the checklist natin. Obviously, for number 1, enabled, okay lang yan. Number 2, item number 2 is auto lipo cells, auto 2S, 3S. So, we will set it to auto. So, sa number 3, yan yung ESC, cutoff voltage, disabled, low, medium, high. So, okay lang yan. Dun sa thermal protection, okay din yan, 105. Dun sa motor rotation, right now, naka-counterclockwise siya. So, gagawin natin clockwise. So, press nyo lang yung value. Okay, 2 na siya. Then, press mo, set. O, yun. Save na yun. Pag ganon. So, dun sa BEC voltage, so, stick lang tayo sa 6 volts. Dun sa drag brake force, sineset ko yan to level 7. So, ibababa natin. Item number 7 siya. And, ang level nun is level 6. I know it's confusing. I have no idea why. So, press mo lang set. Drag brake rate. So, naka 5 yung ngayon, medyo, for me, medyo malakas yan. So, ibababa ko siya. Gagawin siyang number 4. So, number 4, which is level 4. Yan, set. Okay. Tapos, sa maximum reverse force, binababaan ko yan. So, ngayon, ang maximum reverse force is at 100%. Masyado malakas yun. Diba? So, ibababa ko siya to around 50%. Para hindi siya yung parang, masyado matulin pa atras. O, yun. So, ganun na yun, ha? O, so, basta make sure kada change nyo, i-press nyo yung okay para ma-save. Yun. So, naka-off na. Hugutin mo na siya. And that's it. So, quick test if okay na yung rotation ng motor. So, I'm pulling the trigger now. Forward. Okay. Umaandar siya para. So, tama na. Paatras. Okay. So, maganda na yung reverse natin. Hindi na sobrang tulin. Okay, so I'll wire this up. Yan ang cable wraps, etc. And with the magic of editing, ito na magiging itsura niya. Voila! Ayan. So, malinis na siya.
wired na ng maayos. Nilagyan na rin ng cable wraps para malinis tignan. I guess that's it. If there's any other questions, just feel free to send me a message. Please like and subscribe. And thank you for watching this entire build series. Next na video for this car will probably be I'll be taking out on dun sa track ng UP. Ikot natin yan dun, see if how the car has improved from its stock configuration, di ba? Pero duda ko mas maganda na ang performance nito kahit paano. Okay? So yun lang guys, maraming salamat. Thank you and have a nice day.